Motos Battle League, Gaspangan 3. Nandito pa rin kami sa Glitch Bar sa Paranaque. Pang-anim na laban ng gabi, mag-ingay tayo para sa parating natin. Siyempre, gusto ko magpasalamat sa Glitch Bar sa pagpapahiram ng venue kay Utol Marks and Juan sa Index Salon, sa mga suot ko, Crown Manila, Pastry Vapors, Cypher Philippines, 100% syempre, kaya Ian Angeles, kay Team Kaaway, sa Badong Boutique, sa Blacksmith Jewelry, sa Auto Beats, sa Yo Production, maraming salamat. Syempre, shoutouts din sa mga tropa natin sa Flip Top, sa Reddit na nandito, sa mga ka-guild ko, sa Yamgan, shoutouts sa inyo lahat. Eto, solid na laban to sa kanan, nanggaling pa ng Las Piñas, mag-ingay para kay Shaboy. Shoutout muna sa Ulap Clothing, kay Jay Magpanaligan, syempre sa Anmi. Shoutout sa inyo. Shoutout kay Jobel Manela, kay Mark Batara, kay Marcus Batara. Shoutout sa inyo. Sa kaliwa naman, nanggaling pa ng Taytay Rizal, mag-ingay para kay Blizzard. Yes. Di na kami nagkoitos, pinili mauna ni Blizzard. Unang banat para kay Blizzard, Gaspangan 3, pakinggan natin. Let's go! Diyos ko po! Salamat, Lord! Tinupad mo na yung pangarap ko, finally! Dati ko lang pinapanood, kaharap ko na personally. Oo, si Everready nag-insist upang magkaroon ako ng energy. Kaya salamat, Lil Lucis, binigay mo sa akin si Cass G, mga kupal game! Yes! Binubuli ko ni M-Site! Real talk! Kada magkikita kami, laging may riot. Pero kahit ganyan kami mag-banding, sa pagtatalo di umabot. Samantalang kayo ni Boss Enigma, halos ituring kang kulangot. Biruin mo lahat ng picture niyong dalawa, palagi siyang nakasimangot. Manyakis ka kasi, hindi na yun nakakagulat. Nung nasa Iloilo kang kami, itong si Taba nakakaurat. Ang aga-aga, tinatawag ako ng Bliss. Baka may papasuyo siya or what? Akala ko may sasabihin, magpapakita lang pala ng burat. Tangina. Real talk, maugat! Tangina, yung mga trip. Tangina, yung mga trip nito malagim. Inaya pa ako nito ng kulabo, kinausap pa ako ng paliim. Siya daw yung gaganap na tito at ako yung favorite niyang pamangkin. Pero tumanggi lang ako kasi yung content marikit sa dilim. Tangina, siya daw yung susubo, gago! And speaking of content, napanood ko yung vlog netong Dipungal. Yung mga bata sa lansangan, tinuruan niya ng magandang asal. Sinabihan niyang dumistak karte kaysa daw sa kalye maging sagabal. Sobrang galing mangaral. Pagbalik ng mga bata, may dala ng bakal. Pinang-ina mo. Gusto mo ng content? O sige, gagawa tayo ng porno. Isasali natin si Salumi Salvi at siya ay magiging asawa mo. Sa movie, ako yung gaganap na tubero na mag-aayos ng sirang lababo. Tapos ikaw naman yung tatay na aalis para magtrabaho. Ano? Game? Kaya mo. O sige, maiba tayo. Kung usapang snitch, meron na siyang phobia. Ganyan talaga pag may tinatago. Ang hilig magparinig ng linya, tas pag kumalat, ngiting kabado. Nag-uubad ka sa battle, di ba? So di mo kailangan magreklamo. Wala kang pinagkaiba sa snitch kasi naglalabas ka rin ng pribado. Ha? Pero marami ka pa rin friends. Kasi masyado kang sip-sip. Habang ako binansagang rugby boy dahil sa dami kong kadikit. Sige, simulan mo namang asar. Sulitin mo ang moment. Tignan natin kung kaya ng Bold Star sumabay sa solvent. Time. Yung sinabi niya sa Iloilo, yung pinakita ko yung titi ko, totoo yun. Totoo yun, nakita niya maugat. Pero pinakita ko lang sa'yo, pero bakit mo kinagat? Eto may sasabihin ako sa'yo. Kanina, nung paparating ka, sabi sa akin ni Annie, asawa ni M-Site, para ka daw gago. Tapos nung nakita ka ni Boss Mark, akala niya mag-a-apply ka ng trabaho. Tangina kasi na ito. Pagpupunta ka kasi ng mga event tol,
dapat yung forma mo, ibabagay mo sa puki ng ina mo na wala na. Okay, game! Game! Una kong laban sa Gaspangan versus Jonas. Komedyanteng pinagsamang Jose at Wally Bayola. Tapos ngayon bibigyan mo ako ng kalaban sa Gaspangan na ang pormahan ay palaging kulay Crayola. Pinagtitripan ka lang ng koshiwer, oy, makahalata ka naman punyeta. Binibigyan ka ng mga colorful na damit kasi yun yung hindi nila nabebenta. Hoy koshiwer! Sa susunod, kung bibigyan nyo to ng damit, bigyan nyo rin ng karapatang pumili ng kulay. Oh, kalma, marami to. Hoy koshiwer! Sa susunod, kung bibigyan nyo to ng damit, bigyan nyo rin ng karapatang pumili ng kulay. Hindi yung bibigyan nyo ng colorful na damit kahit ang alam nyo ang magsusuot ay mukhang lantang gulay. Ikaw naman, pil na pil mong bagay sa'yo yung combination ng pink, yellow, blue, dame! Kaya ka pinagpipestahan ng mga MC ng Motos tuwing may event? Kasi mukha kang color game! Speaking of game, nabanggit mo sa akin na pinapadalang kanila ng colorful shirt sa tuwing nakikita kanilang nagpo-post ng game. Ayos din yung sponsor mo, no? Lakas maka South Border. There's a rainbow shirts after the game. Gago! Mukha kang miyembro ng LGBT na sarap battle na ligaw. Nung laban mo kay Kenji sa Rizal, mukha ka dung Max na dilaw. Tapos battle mo kay C9. Grabe tingkad ng suot mo dun na damit. Habang nag-i-speed ka ng linya, mukha ka naman dong kerot na galit. Tangina kulay orange and lemon, tingin mo bagay yun sa katulad mong maitim? Siguro pag nag-group kayo ng pamilya mo, tawag nila doon, yakap sa dilim. Tapos palagi pa niyang sinasabi sa battle na siya daw ay Nazareno. Tarantado, hindi ka mukhang Black Nazaren, mukha kang burat ng negro. Kasi isipin nyo naman kung ganito ang itsura ng Nazareno, baka magpaka-80s na lang ang mga tao. Kapag iginala ito sa Quiapo, imbis towel, ang iba to sa'yo, tabo. Nazareno. Wag mo nga kaming ginagago. Yung Nazareno sinasamba, dapat sa'yo sinasargo. At napanood ko yung tryout mo sa flip top. Tinira mo si M-Site. Habang nag-i-speed, tumatalon pa nga to. Ang ganda na sana ng linyahan mo doon, kaso biglang may tumatahol na aso. Alam mo, magbibidyo ka ng tryout yung pinto, di mo man lang naisip na i-close par. Imbis tuloy na tryout sa flip top, nagmukhang tryout sa collaboration yun ni Rosmar. Unang linyang binitawan. Nung laban mo kay Cripply, di mo deserve na mag-stand out. Habang iniintay ko yung susunod na lines, bigla akong nakarinig ng aw-aw. Akala ko tuloy andun ka sa bahay ni Rapyan, kaya napasabi ako ng abateka. Mukhang sinusulatan to ni Rap kasi narinig ko yung bayaw niyang nakakadena. Oh, baka naman may pinaprint ka ulit dyan tapos gagawan mo ng kwento. Di ba sa ganyang paraan ka nasanay kung ano-ano iniimbento? Dinadaan mo lang sa gimmick at boka para ang politiko na may platapormang tanga. Ngayon na-expose ko na yung kabaduyan ng style. Mo, ewan ko na lang kung makaporma ka pa. Time. Oo, colorful ako. Ako yung negrong ready to fight. Ako yung colorful na negro. Filipino pride. Oh. Ano mo? Okay, game. Alam mo, sa totoo lang, hindi ka naman rapper. Para ka lang ng titrip. Paano kumakain ng papel? Bumabatil, naka-diaper. Pati sa bading, nakipag-istulip. Kaya deserve mo lang nabastusin kasi di ka marunong mag-isip. Bakit? Karapat-dapat bang respetuhin yung naglalagay ng stiko sa brief? Sige nga, explain mo nga. Dapat i-breakdown mo yung detalye. JR, alam naming may bisyo ka, nahihiya ka lang magsabi. Kasi adik lang ang pwedeng gumawa niyan, wala nang iba pang pasakali eh. Oh, hindi ka adik? Weh. Ba't gumawa ka ng content ang title, Shabu Serye? Ano, explain mo nga pre. Nagbebenta to ng Yossi sa Got Bars.
Pag walang battle, dakilang vendor. Meron siyang Hope, Mighty Green, Fortune Pula, maraming flavor. Oo, sabihin nyo, nagbebenta siya kasi sa may-ari humihingi ng favor. Pero nawala yung negosyo niya simula nung nagkaroon ng pastry vapors. Shoutout sa sponsor. Usapang gala, dyan, mapunta naman tayo. Pag may battle sa probinsya, pag walang tong battle sa probinsya, laging kasama. Kasi matampuin tong demonyo. Kaya pansin mo, pag may outing sila, di na nila pinapaalam sa'yo. Paano? Pag inaaya ka ng outing, ng long ride, lagi mo sinasabi, sige pre, game ako. Basta wag tayong lalayo. Putang ina mo, long ride, wag lalayo. Putang ina mo. Pati pangungutang ni Makoy, inuungkat. Umay! Ganun siya magturo ng leksyon. Talagang nangangalkal ng buhay, makakuha lang ng atensyon. Kung manghiram man ng pera si Makoy, putang ina mo, labas ka na doon. Tsaka ano, nagpapanggap siya may cancer sa buto. Tanga! Totoo yun! Ang ina mo, ginawa mo pa siyang scammer. Yung tao hindi na nga makatayo. Balita ko nga, kasabwat ka rin kasi yung ugali nyo hindi nagkakalayo. Nangungupit daw ng 200 si Makoy. Gonggong, awit sa'yo. Kaya mo nga siya hindi sinusumbong kasi tig 100 kayo. Putang ina mo ha. Sinabihan mo pa si Boss M-Site na hindi mahilig magkwenta. O ano pinupunto mo, Ibang? Na kaya nagsara yung gut bars kasi sa benta hindi siya mahilig magbilang. Meron siya mga plano at hakbang, kaya wag kang nakikialam. Si Everready nag-i-inventory, ikaw nag-i-invento lang. Kasi magaling ka lang sa pagiging green-minded. Ganyan talaga pag di pa hinog. Yung utak mo naka-steady lang, pero yung pag-iisip malikot. May tsansa ka lang manalo badang kapag bigla akong nakalimot. Pero sorry na lang, malabo kung mawala, parang towel ni Miraj sa likod. Ay. Malat boses ko, no? Nakipag-istulit daw ako sa lalaki. Kalma. Lapit-lapit mo, Atol, may naboses ko eh. Nakipag-istulit daw ako sa lalaki. Kala mo yung angle na yon aking kakatakutan? So, anong tawag mo sa nakikipag-sex sa lalaki? Nakikipag-antutan? Ha? Bobo ka? Okay, game? Bakit karamihan sa nakakalaban mo, inaambahan mo ng ganto? Naghahamon ka ba ng suntukan? Total, inambahan mo na ako ng ganyan, mamaya aabangan kita sa pintuan. Baka di mo alam, kami nag-dry run itong glitch, kaya wag ka ditong magpaka-cancer. Kaklose ko na mga empleyado dito at napag-usapan ka na namin ng mga bouncer. Tingnan mo! Napag-usapan ka na namin ng mga bouncer. Porket mukhang bakla si 7K, porket mukhang bakla si 7K, naisipan mo ng daragin. Ngayon ka magtapang-tapangan sa battle, mararanasan mo sa aking palarin. Masyado kang insecure sa buhok niya. Tangina mo, inggit ka doon. Palibasa yung buhok mo di na kayang ayusin ng magician, pero kaya yan ng index salon. Wait, pwede nila yung i-reband, i-relax, kulayan, at may is pa rin sila. Huwag ka lang magre-request na gawin ka nilang kamukha ni Alden Richard, baka sipain na kita. At napanood ko battle nyo ni Supremo. Tangina mo para kang other. Pinuna mo pa yung audition niya sa PBB, isa ka rin naman sa nagpapansin kay Big Brother. O di ba? This year, nag-audition ka rin sa PBB, kaso di ka pinalad na makuha. Munti ka na sanang maging housemate, kaso nalaman nilang kulang-kulang ka sa bakuna. Ako si Christian Paul Monedero, aka ang colorful daddy ng Rizal. Tatay ko si Ronaldo Monedero, yung pedicab driver na pilay. Kapal na mukha mong mag-audition sa PBB, wala ka namang alam kundi magpa-cute lang. Gusto niyang sumunod sa yapak ni Piang, porket mukha siyang tutyang. Buti na lang talaga hindi ka natanggap doon kasi malamang marami ang magalit. Kasi isipin nyo naman, kung ito makakatambalan ni Piang, tangina, Piangit! Pero maiba, kamusta na daw sabi ni Supremo yung bake mong flavor kare-kare? Balita ko pag inihipak mo daw yon pagkabuga mo nag-aamoy tae-tae. Kaya pala halos lahat ng nabubugahan mo nawawalan ng gana. Nagreklamo pa yan dun sa vape shop, bakit yung kare-kare flavor daw walang lasa? At dun ko napagtanto na sa pagpili pa lang ng vape ay tanga-tanga ka na noon. Alam mong kare-kare flavor yung binili mo, bakit di mo sinamahan ng bagoong? Pinagtitripan lang kita dito habang ikaw, todo kong mag-isip-isip.
Ako, andun sa computer shop ni Makmak, napupuyat sa pag-e-esep-esep. Kasi wala akong pake kung yung panalo ngayong gabi ay hindi ko na makuha. Basta pag-usapan natin mamaya kung sino ka bilang asawa at kung gaano ka kabalahura. Game? Game! Ba't daw yung vape kong kare-kare walang bagoong? Bulbol. Kaya yun walang bagoong, yung puki ng asawa mo hindi available. Pang-ina mo ah. Sorry, pasensya na. Yo! Yung laban nila ni Husky, naging tragedy. Kasi si Husky nag-freestyle lang naman. Paano? Yung sulat niya naiwan sa kotse, kaya yung battle hindi niya napaghandaan. O taga Rizal na naman kalaban, tingin mo ba mauulit yan? Huwag kang mag-alala, di ko maiiwan sulat ko kasi wala akong sasakyan. Round 3 game? Yeah! Iniyakan neto si Husky. Kasi yung respeto, di niya na-claim. Nag-i-expect magiging classic, kaso binaboy lang yung game. Nangihinayang lang ako, Husky. May battle pati siya ako ng June 29. Puta, pati pinagdaanan, in-explain. Yan si Shaboy. Pag walang sulat yung kalaban, biglang nagiging MMK. Dear Shaboy. Ako nga pala si Blizzard, yung tagahanga mo na prom D. Nire-respeto kita ng wagas, yung makabattle ka, di pa ako ready. Kasi isa ka sa mga veterano ng Las Piñas na madalas pagkamalan na lesbi. Kaya pala sanay ka sa laplapan kasi pinalaki ka sa LP. Tapos sasabihin mo, nakikita sa'yo katauhan ni Lil Jan. Huwag mo nga kaming gaguhin. Si Lil Jan nagawa kaming patawanin pero hindi sa kadiring gawain. Malinis niyang hinawakan ng komedya na di mo kayang gayahin. Kaya yung ikumpara sarili mo sa kanya, kabastusan na para sa amin. Kasi nakilala ka dito sa Motus dahil sa exposure na M-Site. At marami ding sponsor sa pulo, kaya lagi siya dong ready to fight. Tapos pagdating sa Floodway, ayaw bumatel. Damn bro! Gusto kasi palagi nasa bright side, kaya anong Shaboy? Baka shadow, lumilitaw ka lang kapag may spotlight. Oo, that's right! Kasi ang maging member ng 3GS ay matagal niya nang hangarin. Pag si M-Site, inalok siyang battle kahit pagod, hindi ang problem. Di niya rin matanggihan si Shernan kasi samahan nila napakalalim. Para kang bakery sa Sangandaan, nasa gitna ka lang ng SM. Kaya pag may nagaganap sa pulo, kay Boss M-Site lagi niyang sinasabi. Tapos pag sa Motus may pangyayari, chinichismis niya naman sa kabilang may-ari, aba grabe. Shernan, M-Site, Shaboy, aba yung saling ket-ket nakikisali. Yung SM naging SMS, kakahatid mo ng mensahe. Ha? Ikaw ang susunod na Lil Jan at Shernan. Isa yung malaking kalukuhan. Di ka magiging sila hoy, pangalan man nila'y pilit mong tabihan. Dahil ang katotohanan Shaboy para sa mga bagot datihan. Kahit ilang beses ka pang magpasab, boy, di mo sila kayang palitan. Rebat lang ako, isa lang ha. May napansin ako eh. Yung LP represent, lips to lip, yun yung angle na yung angle mo na yun, sablay na ko po. Eds, battle natin. Sinabi mo na sa akin yun sa pulo. Kupal. Okay, game round 3 na. Medyo mahaba to ha. Ha! Sino dito may mga asawa at anak na? O kaya may kinakasama? Taas kamay. Kayo ba kinikwento nyo sa ibang tao kung paano nyo kinakantot ang inyong asawa? Ano, tutuloy ko, Blizzard? End na natin to. Kayo ba kinikwento nyo sa ibang tao kung paano nyo kinakantot ang inyong asawa? Kasi ito, oo. Yun ata yung paraan niya ng pagpapabibo. Kwento niya sa harap namin nila M-Site nung nagpunta kami ng Iloilo. Nagsimula ang kwentuhan sa kung paano sila nagligawan. Magkatrabaho daw sila sa restaurant at parehong naka-assign sa ihawan. Nalabat first sight daw sa kanya si Sai, yung paningin daw halos maduling, at bigla daw siyang pinaypayan paano napagkamalan kang uling. Pero seryoso, totoo ba yung sinabi mo na siya yung naka-virgin sa'yo? Paano di mo makakantot yung babae sa inuman ng bibetsin ka bro? O di ba? After lang inuman yung magkakatrabaho, dun mo siya unang beses na tikman.
Hindi mo sana makakantot si Sai, nagkataon na lasing lang. Itong mga sinasabi ko ay nakabase lang sa kung anong kwento mo sa amin. Kung iniisip mo na ini-snitch kita, pues hindi yun yung hangarin. Sadyang inanggulo ko lang sa iyo yan para hindi ka na nila tularan at gusto kong ipamukha sa iyo na di ka uubra sa akin sa kakupalan. Kasi di ba kupal ka rin sa battle? Kung sino-sino dinadamay mo? Eh kung sabihin ko rin dito yung sinabi mo na yung mga anak ni Sai hindi tanggap ng tatay mo. Mr. Ronaldo Monedero, bakit yung mga bata ayaw na ayaw mong paglaruin? Imbis tanggapin yung obligasyon, sinasabihan mo pa raw ng palamunin. Pasalamat ka pa nga, may pumatol pa sa anak mong mukhang dugyot at kawawa. Kung umaasa ka na makakakuha pa ng virgin tong anak mo, baka di na to magkaasawa. Ito naman, imbis ipagtanggol yung mga bata, naging sunod-sunuran sa ama. Kaya yung dating maayos na trato niya sa mga bata, bigla na lang naging masama. Stepfather ka nila. Sana pantay yung ginagawa mong pagtrato. Hindi yung kapag may bisita kang katrabaho, kinukulong mo yung dalawang bata sa kwarto. Akala mo kung sinong matino, yung pala mas malala ka. Bakit mo kinahihiya yung dalawang anak ni Sai sa pagkadalaga? Real talk, siya mismo nagkwento niyan sa amin. Oo, ganyan kasamayan. Tuwing may family day yung anak niya tuwing may family day yung mga anak ni Sai sa school, ayaw daw niyang samahan. Kaya yung kantang ginawa mo kay C9, alam ko na ang pakay. Kanta mo yon para sa anak-anakan mo na humahanap ng kalinga ng tatay. May mga kakilala rin akong may stepdaughter. Pero yun sila, marunong magpahalaga. Tinuturing nilang tunay na anak yung bata. Kaya duda ako sa'yo kung Christian ka ba talaga. At nung nalaman niyang nasa 1 minute siya, agad tong nag-resign sa trabaho. Eh pwede ka naman palang mag-leave. Tapos after nung battle niya, kinabukasan, nag-change status agad si Gago. Work at Flip Top Battle League. Hoy, paalala ko lang ha, sa libro ng buhay mo, di ka pa nakakarating sa dream page. Tsaka hindi ka pa official battle MC ng Flip Top, lalo kung di ka pa nakakaranas mag-big stage. Ano, sakit na? Gago ka ha. Sai, yung mga... Ay ito, at alam mo bang kinahihiya ka ni M-Site? Kwinento niya sa akin nakaraan. Hindi ko alam kung insulto ba sa iyo yun o dapat bang pagtawanan. Kasi tinanong daw siya ni Plasma ng Site, MC rin ba ng Motos yung nakasunod dyan? Sagot niya, si Blizzard, hindi baka nakikinood lang. Site, yung pinangako mo sa akin after ng battle na to yung pinangako mo sa akin na pag tinanggap ko tong battle na ito, after na ito, tayo mag-nature trip sa amin, di ba? At ikaw naman, kahit pinersonal kita, tandaan mo, favorite pa rin kita. Check! Yo! Motos Battle League! Gaspangan 3! Kung gusto niyo yung laban na yun, mag-ingay pa kayo 1 pesos para sa kanila. Salamat sa Glitch Bar para sa pagpapera ng venue kay Tom Mark Salon, sa Index Salon, sa mga suot ko, Crown Manila, syempre, Unhinged sa Beast Chainworks. Abangan nyo rin yung mga projects namin, VIPs. Abangan nyo yung mga music videos namin na parating this coming next year. So, pero ang boto ng hurado, 2-1, mag-ingay para kay Shaboy. Shoutout! Yo, shoutout ulit sa Kilyon, sa Ulap Clothing, sa Unhinged. At syempre, salamat Blizzard, salamat M-Site. Maraming salamat Glitch Bar, Index Salon, Sir Mark, maraming salamat. Yan, tangay na. Boss Shaboy talaga yun. Kupal yung isang bumoto kung sino ka man. Ayun, shoutout lang sa asawa ko, kay Sai, sa anak ko si Saya, Nini, Ada, tsaka sa papa ko, yun, tama, full name talaga Ronaldo, yun. Tsaka sa mama ko, Mama Norma. Diyan sa Norma in Bong Fish Section, dyan sa Taytay, Lumang Palengke, punta kayo dyan. Tsaka, ano pa ba, sa FRBL, Boss Rayan, Boss Odeng, tsaka sa mga FRBL MC, tsaka kay Boss M-Site, Boss Shaboy.
Jamie Sykes Olonga po. Isa ako sa mga bumoto kay Shaboy. In terms of overall performance, tas yung dami ng mga nagland na hits, tsaka pagsipat ng mga angles, Shaboy all 3 rounds. Pero props ko rin kay Blizzard. Galing. Yun, runaway nga pala, binoto ko si Shaboy. Parehas joker sila, pero kita naman na kung sino yung mas effective, kaya Shaboy. Yo, ako lang yung nag-iisang bumoto kay Blizzard, pero kupal si Blizzard kasi parang ayaw niya yung boto ko. Round 1, kay Shaboy yun. Yung round 1 naman ni Blizzard, okay yung mga joke niya, pero kay Shaboy pa rin yun. Sa round 2, yung okay sa akin yung mga shabu angle ni Blizzard, yung mga jokes niya. Pero round 2, kay Shaboy pa rin ako, yung kiss to lips, na-rebat niya, napag-usapan na ng mga bouncer si Blizzard, Index Salon, PBB, pedicab driver na pilay, okay ako doon. Shaboy pa rin ako noon. Round 1 tsaka round 2, Shaboy ako. Sa round 3 na lang ako bumase kasi ang last ng round 3 ni Blizzard, yung kayang burahin, walang bagoong yung cookie ng asawa mo, kaya hindi available. Yung MMK, yung kay Lil Jan, yung shadow na lumilitaw lang pag may spotlight, pero nagka-edge talaga siya sa akin dun sa SMS, kakahatid lang ng mensahe. Kaya sa round 3 ko binase, kayang burahin ni Blizzard yung round 1 tsaka round 2 ni Shaboy, kaya kay Blizzard ko binigay yung boto. Ayaw lang ni Blizzard.